Basilio, bilisan mo nga maglakad para makauwi na tayo kaagad. Gabing-gabi na rin at makagutom na ang mga kapatid mo. Opo, Nay. Hoy, Basilio! Ba't ba ang bagal mo maglakad? Nababasa na tayo ng ulan, oh. Nay, nakita mo yung babae? Yun oh, nakasandal sa puno. Sino namang babae yan? Ikaw talaga? Sobrang lakas na ng ulan, puro ka pa kalokohan. Seryoso po ako. Nasaan ba? Yun po oh, yung nakasandal sa puno ng mangga. Oo nga, no. Ano ba yun? Natutulog doon? Tara nga't lapitan natin. Baka kailangan ng tulong. Diyos ko po, buhay pa ba to? Nay, mukhang patay na yan ha. Tignan nyo, may dugong umaagos sa katawan niya. Sa tingin ko, kailangan na natin to sabihin kay Kapitan. Saglit lang. Titingnan ko kung humihinga pa. Narinig mo yun? Ang alin, Nay? Buhay pa siya. Dalhin natin siya sa bahay para magamot natin siya doon. Bilisan mo, Basilio. Opo, Nay. Bigat naman ito. Mamaya ka na magreklamo. Bilisan mo na maglakad. Tomas! Tomas, buksan mo ang pinto! Oh, bakit ngayon lang kayo mag-ina? Sino yung bitbit nyo? Tulungan mo muna kami buhatin ito. Dalhin sa loob. Sige, akin na yan. Basag-basa kayo. Saan nyo ba nakita to? Ay, doon sa may manggahan. Doon muna natin siya dalhin sa kwarto ni Basilio. Grabe, sumakit yung braso ko dun ah. Lumabas muna kayong dalawa. Kukuha muna ako ng damit para mapalitan siya. Tara na, Basilio. Sa labas muna tayo. Sige po, Tay. Nak, nasaan ka, anak? Huwag mo iwan si nanay. Anak ko. Mukhang nananaginip pa siya ng masama. Ano kayang nangyari sa kanya? Hindi ko maiwasang maawa sa babaeng natagpuan namin ni Basilio. Mabilis akong kumuha ng damit para mapalitan na siya. Habang inaalis ko ang basa niyang damit, nagsalubong ang kilay ko nang makita ko ang malalalim na sugat sa katawan niya. Tila ba kalmot ng isang malaking hayop. Malubha rin ang isang sugat niya. Halatang tinusok yon ng matulis na kahoy. Agad kong ginamot ang mga sugat niya sa katawan. Napalitan ko na rin siya ng tuyong damit. Subalit, nananatiling malamig ang temperatura ng katawan niya. Parang isang bangkay. Patuloy pa rin ang pag-ungot niya at pagtawag sa anak. Kaya naisip ko tuloy, baka sobrang sakit ng pinagdaanan niya. Kamusta siya? Nagamot ko na ang mga sugat niya. Kaso, alam mo, may napansin ako eh. Anong napansin mo? Kakaiba kasing mga sugat niya sa katawan. Para mga kalmot ng hayop pero sobrang lalim. Parang tinuklap. Baka galing yan sa bundok at may nakaharap siyang mga mababangis na hayop doon. Baka nga, nakakaawa pa naman siya. Mukha kasing nawalan siya ng anak. Habang binibihisan ko siya kanina panay ang tawag niya sa anak. Ano kayang nangyari sa kanya? Sa tingin mo ba kailangan natin itong sabihin kay Kapitan? Siguro, mas mabuti nang hintayin na muna natin siyang magising. Kung ganun, magpahinga na lang muna tayo. Anong oras na rin? Sige, iwan na muna natin siya dito. Nay, kamusta yung babae? Tulog pa rin siya hanggang ngayon. Nandiyan ka na muna sa salas matulog ha. At kung may marinig ka doon sa babae, sabihan mo ako kaagad. Sige po, Nay. Sige na, matulog ka na rin. Dahil oras na rin ang gabi, natulog na muna kami. Sobrang pagod na rin kasi ang katawan ko, sapagkat nag-deliver pa kami ni Basilio ng mga damit na tinahi ko. Gayunpaman, habang nasa gitna ako ng tulog, bigla akong naalimpungatan dahil sa sigaw na narinig ko.
Pati si Tomas nagising din, kaya mabilis kaming lumabas ng kwarto. Si Basilio naman ay agad tumayo mula sa hinihigaan niya. Pumasok kaming dalawa ni Tomas sa kwarto at nadatnan naming nagwawala ang babae habang nakahiga sa papag. Pero nakapikit naman ang mga mata niya. Agad ko siyang nilapitan para pakalmahin dahil binabangungot ito. Ilang saglit kong tinapik ang pisngi niya para magising. At ilang saglit lang ang lumipas. Sa kanya iminulat ang mga mata niya. Habol-habol ang paghinga. Sino kayo? Bakit ako nandito? Anong ginawa niyo sa akin? Iha, kumalma ka lang muna. May balak kayo sa akin masama, ano? Wala kaming balak na masama sa'yo. Nandito ka dahil tinulungan ka namin. Hindi ako naniniwala sa'yo! Sigurado ako may masama kayo balak sa akin! Huwag ka munang tumayo. Hindi pa ayos ang katawan mo. Marami kang sugat at siguradong nahihilo ka pa. Hindi ko kailangan yung sinasabi mo. Kailangan ko na umalis. Kailangan ko makita ang anak ko. Iha, sa tingin ko kailangan mo rin makinig sa asawa ko. Paano mo mahahanap ang anak mo kung ganyan ang kalagayan mo? Mahina ka pa kaya kailangan mo magpalakas. Wala naman kaming masamang intensyon sa'yo, Iha. Nandito ka dahil tinulungan ka namin. Kaya sana, huminahon ka muna. Gusto ko lang mahanap ang anak ko. Kailangan niya ako. Kailangan ko siya makita. Taga saan ba kayo? Sa malayong lugar. Pwede ba naming malaman kung saan? Hindi ko pwedeng sabihin. Bawal. Ganito na lang, ano bang pangalan mo, Iha? Pwede tayo magpatulong sa barangay o sa mga polis para sa paghahanap ng anak mo. Hindi pwede. Wala kayong dapat pagsabihan tungkol sa akin o sa nawawala kong anak. Ako lang ang maghahanap sa kanya. Naiintindihan ko ang gusto mo. Pwede ko bang malaman na lang ang pangalan mo? Teresa. Teresa, ako si Aling Marites. At ito naman ang asawa kong si Tomas. Ligtas ka dito sa amin. Nanay! Felisa, bawal pa nga sa loob. Pasensya na po, Nay. Hindi ko napigilan pumasok eh. Sila nga pala ang dalawa naming anak. Si Basilio at si Felisa. Hi po! Ako nga po pala si Felisa. Pero pwede niyo po akong tawaging Lisa. Anak ko, bumalik ka na ulit. Huwag mo na akong iiwan. Matagal kitang hinana. Lahat kami ay nagulat nang biglang yakapin ni Teresa ang bunso kong anak na si Felisa. Tinawag pa nga niya itong anak. Napansin ko naman ang pagtataka sa mga mata ni Felisa. Kaya pilit ng ngiti na lang ang binigay ko sa kanya. Imbes na kumawala siya sa yakap ni Teresa, mas pinili na lang din ni Felisa na yakapin ito pabalik. Hinayaan na lang namin si Teresa dahil wala namang masama kung niyayakap lang naman niya ang anak namin. Sigurado ka ba sa gusto mo? Tomas, ilang beses ko nang sinabing sigurado ako. Bakit pa parang alalang-alala ka riyan? Sa tingin ko kasi mas magandang sabihin ito sa barangay. Wala tayong alam tungkol sa pagkatao ni Teresa. Hindi ka natin alam kung saan siya nakatira. Tomas, sa tingin ko hindi naman ganon si Teresa. Kawawa naman yung tao. Mukhang wala siyang tiwala sa iba. Hayaan mo muna siyang dito pansamantala. Kapag maayos na siya, saka natin siya pwedeng dalhin sa barangay. Kung yan ang gusto mo, hahayaan kita. Salamat, Tomas, ha. Naawa lang talaga ako kay Teresa kaya gusto ko siyang tulungan. Sa tingin ko kasi, kailangan niya ng mag-aaruga sa kanya ngayon. Mahirap naman kung pababayaan natin siya. Naintindihan ko, Marites. Oh, Basilio, tapos ka na ba sa pinapagawa ko? Opo, may naasikaso na po ako. Basilio! Uy! Ano? Sama ka ba sa amin? At saan naman kayo pupunta?
Sa kabilang baryo po, Aling Marites. May racket po kasi kami doon at naikwento ko yun kay Basilio, gusto daw po niyang sumama. Ikaw talaga napakaingay mo. Ay, hindi ba alam? Wala ka bang balak sabihin ito sa akin ha, Basilio? Meron po, Nay. Meron ba talaga? Baka naman balak mo lang sabihin pagtapos ka ng makapunta. Pasensya na po, Nay. Baka po kasi hindi niyo ko payagan kapag nagpaalam ako. Sayang po kasing kikitain ko doon kaya gusto ko po sumama kay Tonton. Kahit na, dapat ay matuto ka pa rin magsabi o magpaalam sa amin. Paano kung may mangyari sa iyong masama na hindi namin alam? Anong gagawin mo, ha? Marites, hayaan mo na. Basilio, sa susunod magsabi ka sa amin ng nanay mo. Mas magandang alam pa rin namin kung saan ka pupunta. Opo, Tay. O sige na, mag-ayos ka na para makasabay ka na dyan kay Tonton. Ton, hintayin mo na ako ha. Oo, sige, bilisan mo lang. Baka kasi may iwan tayo eh. Ikaw naman, Ton. Kung aalukin mo ng trabaho ang anak ko, dapat sabihin mo rin sa akin. Alam mo naman yung isang yun, mahilig ang maglihim. Hayaan niyo po, sa susunod, bago ko po alukin si Basilio ng trabaho, kayo po ang una kong sasabihan. Mabuti naman. Nanay Teresa, dito po tayo sa labas para makalanghap po tayo ng sariwang hangin. Aling Marites, sino yun? Bisita niyo po? Oo, pinsan ko sa malayong kamag-anak. Bagong mukha kasi. Ngayon ko lang po nakita. Nga pala, Mang Tomas at Aling Marites. Narinig niyo na ba yung balita dito sa sitio? Anong balita naman yan? May chismis kasi dito sa sitio na may pag-alagala daw na aswang. Aswang? Opo, Aling Marites. Kaya nga doble bantay kami ngayon eh. Pero alam niyo naman po na hindi lahat naniniwala doon. Totoo man o hindi ang mga aswang, mas magandang mag-ingat pa rin tayo. Nay, Tay, aalis na po kami ni Tonton. Oo, sige. Mag-iingat kayo, ha? Opo, Nay. Nay? Saan po pupunta si Kuya Basilio? May trabaho siya sa kabilang baryo. O nga pala, kumusta si Teresa? Ay, napakain ko na po, Nay, at napainom ko na rin po ng tubig. Mabuti naman. Sige, lapitan ko muna siya, ha? Opo, Nay. Tomas, lapitan ko muna si Teresa. Oo, sige. May gagawin din ako dito sa Manukan. Teresa. Kayo pala, Aling Marites. Gusto ko po sanang humingi ng pasensya dahil sa nangyari kanina. Ano ka ba? Wala yun. Ang mahalaga ay ayos ka na. Kumusta ka na? Yung mga sugat mo, kailangan ko palang gasan yan. Hindi na kailangan, Aling Marites. Kaya ko naman po mag-isa. Kung gusto mong ikaw na lang maglinis, di sige, hahayaan kita. Pero pwede ba tayo mag-usap? Tungkol po saan? May gusto lang sana akong malaman tungkol sa buhay mo kung ayos lang sa'yo, ha? Hindi naman kita pipilitin pero dahil dito ka muna pansamantala, siguro ay kailangan din naman naming may kaunting kaalaman tungkol sa'yo. Pasensya na po kung pati kayo nadadamay sa akin. Baka po bukas o sa isang araw ayos na ako. Kaya makakaalis na rin po ako kaagad. Ano ka ba, Teresa? Hindi ka namin pinapaalis. Sinasabi ko lang ito kasi baka makatulong din ako, lalo na sa paghahanap sa anak mo. Nasaan ba siya? Sa totoo lang po, hindi ko rin alam. Nagising na lang akong wala na siya. Kung saan-saan ko na siya hinanap pero hindi ko siya makita. Wala ka bang alam na lugar na pwede niyang puntahan? Wala. Kung ganon, paano ka nakapunta rito at sugatan ka pa? Nakita ko kasi siya Sinundan ko siya. Nagmadali pa nga ako noon para lang mahabol siya kaso bigla siyang nawala. Siguro ay kailangan na talaga nating makahanap ng tutulong sa'yo. May kakilala akong pulis na pwedeng tumulong. Gusto mo bang lumapit ako doon? Hindi na kailangan. Ako na lang maghahanap sa kanya mag-isa. Kung yan ang desisyon mo, nirerespeto ko yon. Pero tandaan mo,
Kung may kailangan ka, nandito lang kami at handang tumulong sa'yo. Salamat sa kabutihan ninyo, Aling Marites. Tutulong ako hanggat kaya ko, kaya huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Oo, naiintindihan ko. Salamat po ulit. O sige, punta na muna ako sa kusina ha, para makapagluto na. O dyan ka muna. Felisa! Hoy, Felisa! Bakit po, Nay? Babantayan mo muna si Nanay Teresa mo ha. Opo, Nay. Teresa, dyan ka muna ha. Magluluto lang ako sa loob. Iniwan ko muna si Teresa sa harapan ng bahay. May pahingahan kasi doon at presko rin ang pwesto niya. Habang abala ko sa pagluluto ng kakainin namin, bigla kong narinig ang yabag na mga paa. Tumatakbo papasok sa loob ng bahay si Felisa at hinahanap ako. Iniwan ko muna saglit ang niluluto ko. Saka ako lumapit kay Felisa. Umiiyak siya. Anong nangyari, Felisa? Bakit umiiyak ka? Nanay, nawawala po kasi si Nay Teresa sa labas eh. Hinanap ko po siya sa lahat, pero di ko po siya makita. Nay, hanapin na po natin siya. Ano? Hindi ba sinabi ko sa'yong bantayan mo siya? Anong ginawa mo? Napasarap lang po kasi ako sa paglalaro. Kaya nalingot po ako sa kanya. Ay, naku, Felisa! Anong nangyayari dito? Bakit ka sumisigaw, Marites? Paano ba naman kasi? Nagluluto ako kaya't pinabantayan ko si Teresa kay Felisa. Ang kaso, nawawala daw si Teresa. Baka naman naglibot-libot lang. Ganito na lang, hahanapin ko na lang si Teresa. Tomas, may niluluto ako doon. Ikaw na muna ang mag-asikaso. Sige, ako na muna ang bahala. Ikaw naman, Felisa, samahan mo ako maghanap. Opo, Nay. Tara na, at baka maabutan pa natin siya sa labas. Kalahating oras na tayong naghahanap pero hindi pa rin natin siya makita. Ay, nasaan kaya siya? Nay, may pinagkakaguluhan po ang mga tao doon, oh. Yun po, Nay, oh. Tara, lapitan natin. Baka nandoon si Teresa. Sige po, Nay. Mabilis kaming naglakad ni Felisa papunta sa lugar na tinuro niya kung saan nagkukumpulan ang mga tao. Nahirapan pa kaming sumingit dahil may pinagkakaguluhan sila. Nang lingunin ko si Felisa sa likuran, wala na siya. Agad ko siyang hinanap. Hanggang sa marinig ko ang boses niya sa unahan. Doon ako napunta sa pinakaharap ng kumpol ng tao. At doon ko nakita si Teresa, nakaupo sa gilid, umiiyak at halatang takot na takot. Mabilis akong lumapit sa kanya at tinulungan ko siyang tumayo. Si Felisa naman ay agad na sumama sa akin para tulungan si Teresa pauwi. Nagulat din si Tomas nang makita niya ang itsura ni Teresa pagdating namin sa bahay. Anong nangyari sa kanya? Hindi ko rin alam. Nakita lang namin siyang malapit sa sapa, yung pinagkakaguluhan ng mga tao. Ay, Felisa, ikuha mo ako ng tubig sa planggana at malinis sa bimpo. Dalhin mo sa kwarto ng kuya mo. Lilinisan ko si Teresa. Opo, Nay. Bilisan mo. Ay, umupo ka muna riyan sa bapag, ha? Ano bang nangyari sa'yo? Saan ka ba nagpunta? Nay, ito na po yung pinapakuha niyo. Ilapag mo dyan sa lamesa. Nay, pasensya na po, ah. Kasalanan ko po kung bakit nawala si Nanay Teresa. Kung nabantayan ko lang po siya ng maayos, hindi po sana hindi siya mapapahamak. Sa susunod, Felisa, kung may ipagagawa ako sa'yo, sana'y maging responsable ka. Tingnan mong nangyari kay Teresa ngayon. Pasensya na po, Nay.
Pasensya na rin po, Nay Teresa. Kasalanan ko po. Huwag ka nang malungkot. Ang mahalagay nahanap natin siya. Lilinisan ko muna si Teresa ha. Opo, Nay. Meron pa po ba kayong ipapagawa sa akin? Ikuha mo siya ng damit sa damitan ko tapos bumalik ka rito kaagad. Oh, Teresa, ayos ka lang ba? Saan ka ba galing? Nakita ko ang anak ko. Nakita ko siya kaso bigla na naman siya nawala eh. Nakita ko talaga siya. Dapat sinabi mo sa amin para natulungan ka naming maghanap. Nakita ko ang anak ko. Bakit niya ba ako iniiwan? Bakit? Habang tinitingnan ko si Teresa at pinupunasan ng katawan niya, hindi ko maiwasang maawa sa kanya. Panayang patak ng luha niya at kapansin-pansin ang pangungulila niya sa anak. Nang matapos ko siyang punasan, pinalitan ko na rin siya ng damit. Marahil sa sobrang pagod at pag-iyak, nakatulog siya agad. Lilinisan ko na sana ang sugat niya. Pero nang tanggalin ko ang telang nakabalot doon, nagulat ako. Hilom na agad ang sugat ni Teresa. Tanging mga peklat na lang ang naiwan sa katawan niya. Pero ang mga sugat na natamo niya kagabi, wala na. Marites, bakit ang lalim ng iniisip mo dyan? May problema ka ba? Wala. Wala, pero bumubuntong hininga ka. Sabihin mo na sa akin para alam ko yung gumugulo sa utak mo. Ano kasi, Tomas, yung sugat ni Teresa kagabi, lalanggasan ko sana ngayon pero pagtingin ko kanina hilom na yung mga sugat niya. Magaling na? Oo, nakapagtataka lang bakit ganun kabilis gumaling ang mga sugat niya. Sa tingin mo ba tamang nandito siya sa atin? Sa tingin ko oo naman. Mabait naman siya yun nga lang, mahirap kausapin. Pero naaawa talaga ako sa kanya. Pero may alinlangan dyan sa puso mo. Hindi naman sa ganun pero parang sobrang misteryoso niyang tao. Kanina sabi niya, nakita raw niya yung anak niya. Tapos bigla na lang umiiyak. Hindi na makausap ng maayos. Sa tingin mo ba, nandito lang sa paligid ang anak niya? Baka. Pero hindi pa rin tayo sigurado dahil pwedeng ibang bata ang nakita niya. Nay, Tay, bakit nasa labas po kayo? Nag-uusap lang kami ng nanay mo. Oh, kamusta ang trabaho mo? Ayos lang po, nakuha ko na rin yung sahod ko. Bakit ginabi na kayo? Malayo po kasi yung lalakarin Wala na rin po kasi yung masasakyan kaya nilakad na lang namin. Ganun ba? O sige, pumasok na tayo sa loob para makakain na tayo. Luto na rin naman ang pagkain. Oh, kuya! Dumating ka na po pala. May dala ka pang pasalubong? Wala nga ginabi na kami sa daan. Ay, sayang naman. Nga po pala, Nay. Gising na po ba si Nanay Teresa? Mauna na kayong kumain. Puntahan ko muna si Teresa. Gising ka na pala. Nagugutom ka ba? Hindi, busog pa ako. Pero kaninang umaga pa ang huling kain mo. Anong nangyari sa akin? Hindi mo matandaan? Ang alin? Ang pag-alis mo. Umalis ako? Oo, umalis ka kaninang umaga. Hinanap ka nga namin. Doon ka namin natagpuan ni Felisa malapit sa may sapa. Umiiyak ka habang nandoon. Sinabi mo pa nga na nakita mo ang anak mo. Saan mo ba siya nakita? Hindi ko po matandaan. Totoo po ba yung sinasabi niyo? Nakita ko ang anak ko? Kailangan ko siya mahanap. Baka nandito lang siya. Teresa, kumalma ka muna. Kanina nung nakita ka namin, parang wala ka sa sarili. Umiiyak ka at hindi ka namin makausap ng maayos, kaya hinayaan na lang kitang matulog. Ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Nakalimutan ko na ang mga nangyari kanina. Wala akong matandaan. Huwag mo nang pilitin. Kumain ka na muna para may lakas ka.
Sige na, tara na. Aling Marites, salamat po ha. Para saan? Sa pag-aalaga sa akin. Hindi niyo naman ako kaano-ano pero tinutulungan niyo pa rin ako. Wala yon. Masaya akong makatulong. Tara na sa kusina. Yan na po pala sila, Nay. Hinanda ko na rin po ang kakainan natin. Mabuti naman, Felisa. Maaasahan talaga kita pagdating sa mga ganito. Siyempre naman, Nay, no? Mana po ako sa inyo eh. Nanay Teresa? Ayos na po ba kayo? Oo, Felisa. Ay, mabuti naman po at makakahinga na po ako ng maluwag. Kanina po kasi sobrang nag-aalala ako sa inyo eh. Lalo na po yung nawala kayo. Akala ko po kung saan na po kayo nagpunta. Huwag na po kayong aalis ng basta-basta ah. Pasensya na kung pinag-alala kita. Wala po yun. Basta, mangako na lang po kayo sa akin na hindi niyo na po uulitin ang pag-alis ninyo ah. Pangako. Yan! At kung aalis po kayo, magpaalam po kayo sa akin para masamahan ko po kayo. Oo, Felisa. Naiintindihan ko. O siya, kumain na tayong lahat habang mainit pang pagkain. Tara na po, Nay Teresa. Masarap po ang niluto ni Nanay. Sigurado po ako na magugustuhan niyo po ang niluto niya. Ate Teresa, kumain lang po kayo ng kumain dyan. Huwag po kayo mahihiya. Salamat. Nagumpisa na nga kaming kumain lahat. Sinandukan ni Felisa si Teresa at napangiti na lang ako habang pinagmamasdan silang dalawa. Mabait at maunawain si Felisa. Namana niya sa akin ang ugali niyang mahilig tumulong sa mga taong nangangailangan. Kaya hindi na rin ako nagtaka kung bakit agad sila naging magkasundo ni Teresa. Habang kumakain kami, panay naman ang kwento ni Basilio tungkol sa mga katrabaho niya. Mahilig din kasi siyang magpatawa. Kaya hindi namin maiwasang humagalpak sa tawa sa mga sinasabi niya. Subalit, ilang beses rin akong napatingin kay Teresa na hindi man lang ginagalaw ang pagkaing nasa harap niya. Teresa, bakit hindi mo ginagalaw yung pagkain mo? Ayaw mo ba ng niluto ko? Hindi po. Busog pa kasi ako. Gusto ko po sana magpahinga muna sa kwarto kung okay lang. Masama po kasi ang pakiramdam ko. Ganun ba? O sige, samahan kita sa kwarto mo. Hindi na po kailangan, Aling Marites. Kaya ko na po. Maiwan ko na po kayo rito. Nanahimik kaming lahat sa pag-alis ni Teresa. Maging si Basilio, hindi na nagkwento at tahimik na lang na tinuloy ang pagkain niya. Napatingin pa ako noon sa pinggan ni Teresa. Hindi man lang nagalaw ang pagkain niya. Pagkatapos naming kumain, tinulungan ako ni Felisa magligpit at maghugas ng mga plato. Nang matapos siya, pinauna ko na siyang pumunta sa kwarto niya para magpahinga. Bago ako tumungo sa tulugan namin ni Tomas, sinilip ko muna si Teresa. Mahimbing na itong natutulog sa papag. Napabuntong hininga ako habang nakatingin sa kanya. Pero bigla akong nagulat nang bigla na lang sumulpot si Tomas sa likuran ko. Tiningnan ko siya ng masama, sabay hampas ko sa kaliwang braso niya. Ano ba, Tomas? Bakit ka ba nanggugulat? Paano? Kanina pa kita tinatawag pero hindi mo ako pinapansin. Ano ba tinitignan mo dyan? Tiningnan ko lang kung tulog na si Teresa. Hindi kasi siya kumain kanina eh. Kahit nung tanghali, hindi rin siya nakakain. Kaya sigurado ako na walang laman ng sikmura niya ngayon. Malay mo, nahiya lang siya sa atin. Baka mamaya kumain rin siya pag tulog na tayo. Tara na sa kwarto para makatulog ka na. Sa bagay, taba ka. Tara na nga, inaantok na rin ako eh. Alam mo, sobrang lamig ngayon. Anong bago doon? Araw-araw namang malamig.
Siyempre alam mo na, parang sarap magpalambing sa'yo mahal eh. Hoy, ikaw ha? Tanda-tanda na natin may pagganyan-ganyan ka pa. Mahiya ka nga sa mga anak mo at may bisita pa tayo. Ito namang si Marites minsan lang manlambing eh. He, manahimik ka dyan. Baka gusto mong putulin ko yung alaga mo. Ito namang asawa ko, minsan lang lambingin eh. Bawal na ba? Oo, bawal. At kapag hindi ka tumahimik dyan, baka ituloy ko talaga yung sinabi ko. Eto na nga, tatahimik na. Tanda-tanda mo na. Puro ka pa rin kalokohan. Matulog na nga lang tayo. Nga pala mahal, may sasabihin ako. Oo, ano na naman? Bukas nga pala, pupunta kaming sabungan ni paring Andong at ilalaban ko yung 3 tandang na inaalagaan ko dyan. Ay naku, ikaw talaga. Kapag napahamak ka dahil sa bunga na yan, bahala ka talaga sa buhay mo. Mahal, ako pa ba? Kailan ba ako napahamak sa sabungan? Saka isa pa, baka manalo yung manok ko di jackpot tayo. Oo na, bahala ka. Kahit tigilan pa kita, alam kong hindi ka rin naman magpapapigil. Salamat mahal. Huwag ka mag-alala. Bubulungan ko yung mga alagang tandang ko na magpakatatag sa laban para tayo yung manalo. Ay nako, bahala ka. Ay, matutulog na ako. Mahal, Huwag ka nang magsalita. Gawin mo na lang yung gusto mong gawin bukas. Basta huwag mo akong istorbohin, ha? Tutulog na ako. oo na nga, eto na, matutulog na ako. Dahil na rin sa sobrang antok, hindi ko na napigilan ang pagbigat ng talukap na mga mata ko. Hindi ko na rin narinig ang pagdadaldal ni Tomas sapagkat nakatulog na rin ito. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng pagtulog ko, bigla akong nakarinig ng kaluskos mula sa labas. Ilang beses kong ginising si Tomas, pero puro ungo lang ang isinagot niya. Kaya mag-isa akong tumayo at dumiretso sa kusina para kumuha ng itak. Hindi ko na rin ginising si Basilio at lumabas na lang akong mag-isa. Habang naglalakad ako palabas, narinig ko ang pag-iingay ng isa sa mga manok. Para bang kinakatay ito. Agad akong nagtungo sa manukan ni Tomas at doon ako nagulat dahil may nilalang akong nakita sa loob habang kinakain ito ang manok na hawak niya. Dahil sa sobrang takot, napasigaw ako ng malakas. At yung nilalang na yon, mabilis na tumakbo palayo. Natawagan ko na po si Tonton, papunta na po dito. Ano ba nangyari Marites? Bakit nagkaganito dito? Yung 3 manok na ipanlalaban ko bukas, mga patay na. Mang Tomas, Ali Marites, ano po nangyari dito? Namatay yung mga alagang manok ko. Kapag binamalas ka nga naman oo. May nakita kasi ako kanina. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yun. Ang bilis niyang umalis pero siyang may kagagawan niyan. Baka naman po isang aswang yung nakita nyo. Aswang? Yun po yung sinabi ko sa inyo kahapon. May aswang daw na gumagala dito sa atin. Meron nga daw nahuli sila Mang Basyo nung isang araw. Nasaktan nga nila kaso hindi raw napuruhan. Kung isang aswang ang nakita ni Marites, ibig sabihin delikado tayo dito. Huwag po kayo magalala, kami pong mga tanod nandito upang protekta ng sityo. Hindi po namin nahayaan na may mangyaring masama dito sa lugar natin. Maraming salamat ha. Wala po yun. Ipaparating din po namin to kay Kapitan para maimbestigahan yung nangyayari dito sa sityo natin. So ngayon, huwag muna siguro po kayo mag-ingay sa ibang tao dahil baka magkaroon ng malaking gulo. Huwag ka mag-alala, mananahimik kami. Pero sana lang masolusyonan agad ito. Opo, Aling Marites, makakaasa po kayo. Salamat, Tonton. Tomas, magkape ka muna para mahimasmasan ka. Tagal kong inalagaan ang manok na yun tapos ganun lang mangyayari. Nanghihinayang lang talaga ako sa nangyari sa manok ko.
Ang mahalaga hindi tayo nasaktan. Yun na lang ang isipin mo. Ikaw talaga, puro manok pa rin ang inaalala mo eh. Alam ko naman yon. Ang sa akin lang, ilalaban ko pa yung manok na yon kaso sinabong agad ng aswang. Sana, hinintay na lang niya muna kung ilaban yon at ang masakit. Yung 3 tandang na ilalaban ko pa yung dinali niya. Sa dami ng manok dun sa manukan, yung pa talaga yung napag-interesan niya. Baka po kasi pinagbabawalan kayo ng aswang na magsugal, hindi ba, Nay? Oo, tama anak ko. Buti pa nga yung aswang, napigilan ka. Ako, ewan ko na lang kung paano kita pipigilan sa kasusugal mo. Naisip ko lang po sino kayang aswang yung gumawa nun? Nasa paligid lang ba natin siya? Naging palaisipan sa amin ang aswang na pumatay sa mga manok ni Tomas. Sa ilang dekada naming pagtira dito sa sityo, ngayon lang ako nakakita ng ganong klaseng nilalang. Habang nagkakapi kami ni Tomas sa harapan ng bahay, biglang sumulpot si Teresa. Nakangiti ito sa amin. Magandang umaga sa inyo. Oh, Teresa, gising ka na pala. Nabulabog ba namin ang tulog mo? Paano ba naman? May kaguluhan dyan kanina sa labas. Anong kaguluhan? Ano ang nangyari? May aswang kanina dyan sa labas at dinali yung mga panabong ko. Sa dami-daming manok yung pwedeng madali, yung panabong ko pa talaga yung nakita. Nako, nakakatakot pala yan. Dapat mag-ingat tayo lalo na't nananakit ang mga aswang. Sinabi mo pa, mabuti na lang talaga at manok ni Tomas ang pinag-interesan at hindi tayo. Kaya Tomas, dapat magpasalamat ka na lang dahil ligtas tayo at walang masamang nangyari sa atin. Ano pa nga ba magagawa ko? Hayaan mo na yung mga manok mo at mapapalitan pa naman yan. Pero sana lang talaga, makita ng aswang para wala na siyang maperwisyong iba. Totoo po bang aswang, Nay? Di ba nga ang sabi nila, ang aswang daw ay isang kwentong bayan at hindi totoo? Baka naman hayop lang yung nakita nyo kanina. Wala namang masamang maniwala anak. Kung hindi yan totoo, okay. Ang mahalaga, magdoble ingat tayo para hindi tayo mapahamak. Tama ang nanay mo, Basilio. Kaya ikaw, lagi mo titignan ng kapatid mo, pati na rin tong ate Teresa mo. Opo, Tay. Teresa, magkakape ka, hindi ba? Opo, Aling Marites. Ay, umupo ka na dito para makapagkape ka na. Mabuti na lang at nakapaglagay ako ng damit na masusuot mo sa damitan ni Basilio. Nasaan ang marumi mong damit at ako na maglalaba? Hindi na. Ako na lang. Kaya ko naman ang maglaba at nakakaya rin sa inyo kung pati paglalaba iaasa ko pa. Sigurado ka ba? Opo. Okay, sige. Pero mamaya mo na yun gawin at magkape ka muna. Magluto na rin ako ng kakainin natin ngayong umaga para naman magkaroon na rin ng laman ng tiyan mo. Ako naman, naayusin ko yung manukan. Ay nako, sasabihin ko na rin kay kumpare na hindi ako makakasama. Di mabuti. Kaysa lagi ako nag-aalala sa'yo sa pagsasabong mo. Nay, may trabaho po pala ulit ako ngayon. Kasama ko po si Tonton. Oh, sige. Basta ang lagi kong bilin, ayokong uuwi ka ng lasing dito sa bahay. Nay, kailan po ba ako nag-inom? Pinapaalalahanan lang kita. Alam mong maraming tukso sa paligid at baka kumagat ka naman. Hindi po, good boy po kaya to. Sige na po, Nay. Kailangan ko na po maligo para kakain na lang ako mamaya bago umalis. Maalaga talaga kayo sa pamilya nyo, no? Nakakatuwa kayo. Humahanga rin ako sa pagiging isang mabuting ina ninyo, pati na rin sa pagiging asawa. Alam mo, Teresa, hindi ako perpektong ina o asawa. Minsan nagkakamali din ako at nagkukulang pero lahat gagawin ko para sa ikabubuti nila. Handa akong magsakripisyo para lang sumaya ang pamilya ko. Ikaw ba, may asawa ka ba? Nasaan ang ama ng anak mo? Hindi kami okay. Siya ang dahilan bakit nawala ang anak ko. Sobrang nagsisi ako simula nang makilala ko siya. Magulang. May magulang ka ba na pwede naming
makontak. Matagal na silang wala at hindi ko alam kung nasaan na sila nagpunta. Mukhang mahirap hanapin ang magulang mo. Kung ganun, saan ka tutuloy kapag okay ka na? Kailangan mo ng kasama sa paghahanap ng anak mo. Sanay na ako mag-isa. Kapag nakita ko ang anak ko, magpapakalayo-layo kami at hindi kami magpapakita sa ama niya. Bakit may lalayo ang bata sa tatay niya? Dahil ayokong gawin niyang masama ang anak ko katulad niya. Ayokong magawa niya ang kanyang plano. Gaya mo, poprotektahan ko rin ang anak ko sa mga gustong manakit sa kanya at hindi ako papayag na gamitin nilang anak ko sa mga gusto nila. Nakita ko sa mga mata ni Teresa na desidido siyang protektahan ang anak niya laban sa lahat. Ramdam ko ang pagiging isang mabuting ina niya para sa kanyang anak. Kaya pinagdadasal ko talaga na sana mahanap niya ito. Dahil marami akong pa-order na damit, naging abala ako sa pagtatahi. Nagpaalam naman sa akin si Felisa na igagala muna si Teresa. Pumayag naman ako para kahit papano malibang-libang din si Teresa. Habang nagtatahi ako ng damit, bigla kong naalala na may tela pa palang natitira sa ilalim ng papag ni Basilio. Tumayo muna ako para kunin yon. Ano ba yan? Ang layo naman ng tela na yun. Teka lang. Ito yung damit na pinahiram ko kay Teresa. Makuha na nga para maisama na sa labahin. Bakit may dugo ang damit niya? Nay! Nay! Nandyan na sila. Agad kong nilagay sa papag ang pinaghubaran ni Teresa. Kinuha ko naman ang plastik sa kadali-daling lumabas. Subalit nagbulat ako nang biglang bumungad sa harapan ko si Teresa at Felisa. Kita ko ang pagkabigla sa mga mata ni Teresa at parang may sinisilip ito sa likuran ko. Kanina pa kayo dyan, Aling Marites? Hindi. Ngayon lang. May kinuha lang akong tela. Kailangan ko kasi ito sa pagtatahi. Nga pala, kumusta ang pagpasyal ninyo sa labas? Masaya po, Nay. Nailibot ko po si Nanay Teresa dito sa sitio. Hindi po ba, Nanay Teresa? Oh, salamat, Felisa. Naku, wala po yun. Bukas po ulit gala tayo. Madami pa po akong ipapakita sa inyong lugar. Oo naman. Kahit saan pwede mo akong dalhin. Ano ka ba, Felisa? Papagurin mo naman yung si Teresa. Baka mamaya masama pa sa kanyang mapagod. Ayos lang po, Aling Marites. Masaya rin naman po ako sa ginagawa namin ni Felisa. Mabuti naman kung ganon. O siya, kumain na kayo sa kusina at mananahina ako. Kailangan ko na kasi itong i-deliver bukas. Ikaw, Aling Marites, kumain ka na po ba? Oo, tapos na. Tara na, Felisa. Pagpunta nila Teresa sa kusina, palihim ko siyang tiningnan. Bigla akong nakaramdam ng masamang kutob kay Teresa. Parang may mali sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Pakiramdam ko tuloy, may tinatago siya sa amin. Kinabukasan, naging malakas ang usap-usapan sa sitio. Ang sunod-sunod na pagpatay ng mga alagang hayop sa mga katabing bahay. Kahit isa, walang nakakahuli sa sinasabi nilang aswang. Kahit ako, kinakabahan na rin para sa pamilya ko. Wala nang nagawa ang barangay sa kumalat na tsismis sa sitio. Si Teresa naman, parang laging umiilag. Lalo na tuwing kumakain kami. Ilang beses ko ring napansin ang mga damit niyang may dugo, kaya mas lalong hindi mapanatag ang loob ko. Ilang araw ko nang tulala dyan, ano bang iniisip mo? Ay, wala, Tomas. Huwag mo nilang pansinin. Kilala kita, Marites. Lalo na kapag may problema ka. Sabihin mo na sa akin ang problema mo, may kinig ako. Wala ka na bang pangbayad sa utang mo? Alam mo ikaw, wala ka na talaga maisip na matino.
Eh ano ba kasing gumugulo sa utak mo? Ay, basta. Aling Marites! Aling Marites! Si Tonton yun ah. Ano kayang problema niya? Diyan ka na, ako na yung magpapapasok sa kanya. Sige. Nay, narinig ko yung boses ni Tonton na. May problema ba? Hindi ko rin alam. Pinapapasok na rin ng tatay mo. Uy, ayan na pala siya. O Ton, ano ang atin? May problema ba, Tol? Nandito po ako dahil may sasabihin akong importante sa inyo. Tungkol saan naman? Pinapakaba mo naman kami. Huwag po kayo mabibigla ah. Bulong-bulungan po kasi dito sa sitio na laging pumupunta dito sa direksyon nyo yung aswang. Alam niyo naman po yung mga chismosa sa paligid. Kung ano man yung nasasagap nilang balita, minsan dinadagdagan. At huwag nilang sabihin na may alaga kaming aswang. Kita mo nga pati kami piniperwisyo ng aswang na yan. Kaya nga po sinasabi ko na po sa inyo ito agad para alam niyo po. Eh baka po kasi mamaya may biglang sumugod sa inyo dito na wala kayong kamalay-malay. Saka isa pa, paano naman nila nasabing sa amin napunta yung aswang? Eh baka guni-guni lang nila yun o naghanap sila ng mapagbibintangan. Kung ano mang chismis ang ipakalat nila, isa lang ang masasabi ko. Malinis ang konsensya namin at hindi kami gumagawa ng mali sa kapwa namin. Aray! Ano yun? Si Felisa yata, Nay. Nasa kusina kasi sila yung nagagayat ng gulay. Dahil sa sinabi ni Basilio, mabilis akong naglakad papunta sa kusina. Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Teresa na may sinisip-sip sa kamay ni Felisa. Mabigat ang bawat hakbang ko noon habang papalapit kila Teresa. At nang hindi ko na napigilan, natulak ko siya ng malakas. Agad kong inilagay sa likuran ko si Felisa habang lahat sila ay nagtaka sa ginawa ko. Hinihingal ako noon sa takot para sa anak ko. Hindi ko alam kung bakit ko yun nagawa. Pero isa lang ang nasa isip ko, ang mailayo si Felisa kay Teresa sa mga oras na yon. Anong ginagawa mo, ha? May bala ka bang masama sa anak ko? Wala. Tinutulungan ko lang siya, Aling Marites, dahil nahiwa ang kamay niya. Sinungaling ka! Nay, totoo po yun. Nahiwa po kasi ako kaya tinulungan po ako ni Nanay Teresa. Hindi na nga po masakit yung hiwa eh. Salamat po, Nanay Teresa. Yun naman pala eh. Tinutulungan naman pala ni Teresa yung bata. Bakit mo pa siya tinulak? Ano ba nangyayari sa'yo ha? At saka, wala pong ginagawang masama sa akin si Nanay Teresa. Totoo po yun. Kaya sana wag na po kayong magalit sa kanya dahil mabait po siya. Ayos lang, Felisa. Baka mali din ang nagawa ko. Pasensya na. Hindi. Wala kang kasalanan. Masyado lang akong madaming iniisip nitong mga nakaraan. Siguro, kailangan ko muna magpahinga. Pupunta muna ako sa kwarto. Mabigat ang mga hakbang kong umalis sa kusina at pumasok sa kwarto. Sobrang sakit ng ulo ko noon, kaya pinili ko munang magpahinga. Ilang beses rin akong ginising ni Tomas para kumain, pero tumatanggi lang ako. Hindi ko na rin napansin ang oras. Subalit bigla akong nagising ng gabing yon nang may marinig akong kaluskos sa paligid. Lumabas ako ng kwarto para hanapin kung saan galing ang ingay. At nakita ko si Teresa na palabas ng bahay. Agad ko siyang sinundan at doon ako nagulat. Bigla siyang nagbago ng anyo, naging isang aswang. Naninikip ang dibdib ko noon at sobrang kaba ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Paano ko sasabihin kina Tomas ang nakita ko? Inabot ako ng ilang oras sa paghihintay sa labas. Hanggang sa dumating si Teresa. Puno ng dugo ang katawan niya, pati mga kamay. Nagulat siya nang makita niya akong nakatayo sa labas, naghihintay.
Sino ka ba talaga at anong pakay mo sa amin? Aling Marites, magpapaliwanag po ako. Manahimik ka! Wala ka nang ipapaliwanag dahil nakita ko ng lahat. Anong gusto mong gawin, ha? Papatayin mo rin ba kami? Anong isusunod mo pagkatapos mong pumatay ng mga hayop? Kami ba? Kinuha mo lang bang loob ko para pagkatiwalaan ka? Wala akong masamang bahalak sa inyo. Hindi ako yung klase ng aswang na iniisip nyo. Nagpapasalamat ako sa kabutihan ninyo sa akin at kahit kailan, hindi ko kayo gagawa ng masama. Totoong pinapakita ko sa inyo, Aling Marites. Sinunghaling ka! Huwag mo nang bilugin ang utak ko! Umalis ka na dito sa pamamahay namin at huwag ka nang pabalik! Aalis ako. Pero gusto ko muna magpaalam sa anak mo. Kahit saglit lang. Pagbigyan mo na sana ako. Sa tingin mo ba hahayaan pa kitang makalapit kay Felisa? Hindi! Kaya kung ako sa'yo, mas pipiliin mo nang umalis habang nagtitimpi pa ako. Huwag mong hayaang ipagkalat ko sa sityo na ikaw ang aswang! Pero hindi ako umaatake dito sa baryo nyo. Huwag ka na magsinungaling! Nakita kita na ikaw ang pumatay sa mga manok ni Tomas! Inaamin kong ako yon dahil hindi ko na napigilan ang sarili ko sa sobrang gutom. Pero maniwala ka sa akin, hindi ako umaatake dito sa sityo nyo. May ibang aswang na pumapaligid sa inyo. Sa tingin mo ba maniniwala pa ako sa mga sinasabi mo? Hindi na! Kaya umalis ka na ngayon na! Kung ayaw mong sumigaw pa ako dito, alis! Bago ako umalis, gusto kong sabihin sa'yo na salamat. Sa saglit na panahong tinanggap ninyo ako, nakaramdam ako ng pamilya na hindi ako nag-iisa. Sana dumating ang panahon na matanggap mo ulit ako. Salamat sa lahat. Sa paglakad ni Teresa papalayo, hindi ko maintindihan kung bakit nakakaramdam ako ng sakit sa pag-alis niya. Nagtatalo ang utak at puso ko noon habang pinapanood ko siyang naglalakad palayo. Gusto ko siyang pabalikin, pero sinasabi ng isip ko na wag kong gawin. Dahil sa gulong nararamdaman ko, hindi na ako nakatulog ng maayos. Nang lumiwanag na, nakita kong nakakunot ang noo ni Tomas habang nakatingin sa akin paglabas niya ng kwarto. Lumapit siya sa akin, sabay dampi ng kamay sa noo at leeg ko. Pero tinabig ko yon. Ano nangyayari sa'yo at ba't namumutla ka? Wala ka namang sakit. Wala ito. Huwag mo nalang pansinin. Ikaw puro ka wala. Pero tignan mo sarili mo, namumutla ka na naman. Kumain ka na ba? Hindi pa. Magluluto muna ako. Magkape ka na rin. May tubig na mainit. Nay, bakit wala si Ate Teresa sa kwarto ko? May pinuntahan ba siya? Umalis na siya. Ha? Bakit naman siya umalis na? Wala. Gusto niya lang kaya hinayaan ko na. Magluluto na ako. Naku po, sigurado kong hahanapin siya ni Felisa. Malulungkot yun. Napahinto ako sa paglalakad dahil sa sinabi ni Basilio. Bigla kong naalala si Felisa at alam kong isa siya sa masasaktan ng sobra dahil sa pag-alis ni Teresa. Hindi ko alam kung anong palusot ang sasabihin ko sa kanya para lang gumaan ang loob niya. Ayoko mang magsinungaling sa kanya, pero yun lang ang tanging magagawa ko upang gumaan ang loob niya. Sigurado naman akong matatanggap niya din ang pagkawala ni Teresa. Nay, nasan po si Nanay Teresa? Bakit po wala siya sa kwarto niya? Anak, may sasabihin ako sa'yo. Ano po yun? Umalis na si Teresa. Po? Bakit naman po siya umalis? Bakit hindi po siya nagpaalam sa akin? Anak, ano kasi? Nagmamadali siya. Siguro'y nakalimutan niya magpaalam sa'yo. Pero, sana hindi na lang muna siya umalis eh. Paano na ako? Bakit hindi siya nagpaalam sa akin? Anak, pasensya na.
Parang nadudurog ang puso ko noon habang nakikita kong umiiyak si Felisa. Yayakapin ko sana siya. Pero tumakbo ito palayo sa akin at pumasok sa kwarto niya. Gusto ko man siyang pigilan. Alam kong mas mabuti nang hayaan ko muna siyang umiyak. Maghapong tahimik si Felisa. Hindi siya nagsasalita. At kahit anong pakikipag-usap namin sa kanya, hindi niya kami pinapansin. Ilang beses akong lumapit, pero lagi siyang nagtataklob ng kumot. Hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko sa nararamdaman ni Felisa. Pero malibang ginusto ko lang na maging maayos at panatag ang buhay namin. Ginawa ko yon para sa kapakanan namin at ayokong masaktan si Felisa dahil sa ginawa kong desisyon. Ano? Kamusta ang anak mo? Ay, ganun pa rin. Nagtatampo. Ilang beses ko na nga kinausap kaso ayaw niya naman makipag-usap. Ay nako, Nay. Ano pa nga ba magagawa natin? Napamahal na si Felisa kay Aling Teresa. Bakit pa biglaan ang pag-alis ni Ate Teresa? Dahil ba sa sagutan yung dalawa? Hindi ko rin alam. Basta yun ang desisyon niya, kaya respetuhin na lang natin. Kahit ako nalungkot eh. Ang bait pa naman ni Ate Teresa. Nga pala, Nay, punta muna ako sa labas ha. May gagawin lang po ako. Sige, bumalik ka na lang kaagad. Opo, Nay. Ano bang nangyari? Bakit biglang nawala si Teresa? Huwag ka na magsisinungaling, Marites, at alam kong hindi ka nagsasabi ng totoo. Ano bang sinasabi mo? Baka marinig ka ng mga bata dyan sa pinagsasabi mo. Marites naman, sa tagal na natin nagsasama, sa akin ka pa nagsisinungaling. Ano ba talaga nangyayari sa'yo ha? Bakit ka nagkakaganyan? Wala nga sabi. Pwede ba magsabi ka ng totoo? Oo na, sige. Ako nagpaalis kay Teresa. Ano? Bakit mo pinaalis si Teresa? Dahil siya yung... Ang sama mo naman po, nanay! Kayo pala ang dahilan bakit siya umalis! Ang sama-sama ninyo! Felisa! Felisa, anak! Pareho kaming nagulat ni Tomas sa biglang pagsulpot ni Felisa. Lalapitan ko na sana siya, pero bigla siyang tumakbo palabas. Agad kaming sumunod ni Tomas habang patakbo siyang papalayo papuntang gubat. Hinanap namin si Felisa sa mga pwede niyang puntahan. At nang sa wakas ay makita ko siya, agad ko siyang tinawag. Pero nagulat ako nang may biglang humablot sa kanya. 2 tao at mabilis nila itong nailayo sa akin. Wala akong nagawa nun, kundi ang sumigaw ng sumigaw. Hanggang sa nakita ko si Teresa na tumatakbong palapit sa akin. Aling Marites! Anong ginagawa mo dito? Umalis ka! Sabi kong alis! Gusto ko lang po kayong tulungan. Tulungan? Anong matutulong mo sa amin? Ikaw ang dahilan kung bakit umalis ang anak ko at ngayon, dinala siya ng hindi ko kilalang tao. Sige, paano ha? Paano makakatulong ka sa amin ngayon ha? Marites, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit mo inaaway si Teresa? Paalisin mo yan dito, Tomas. Baka hindi ko yan matansya. Aling Marites, nandito po ako para tumulong. Nakita ko kung sino ang dumukot kay Felisa kaya handa akong tulungan kayo. Anong sinasabi mo ha? Paano mo kami tutulungan? Kilala mo ba kung sino ang dumukot sa anak ko? Saglit nga lang. Ano bang sinasabi niyong dinukot? Huwag niyo sabihin sa aking dinukot si Felisa. Opo, Mang Tomas. Dinukot siya dahil sa akin. Ano? Hindi ko maintindihan. Bakit naman dutukutin ng anak ko at bakit siya nadamay sa'yo? Dahil hinahabol nila ako. Pasamantalang nawala ang alaala ko. Pero lahat ng yun, naalala ko na nitong mga nakaraang araw. Yung anak na hinahanap ko. Namatay siya dahil sa walang hiyang lalaking minahal ko. Nagsakripisyo ang anak ko para makaligtas ako. Yung nakita ninyong araw na tumakas ako, yun yung araw na nakalayo ako kay Alfonso.
Kaya palang daling humilom na sugat mo dahil isa kang aswang. Aswang si Teresa? Yan rin ang dahilan kung bakit ko siya pinaalis sa bahay. Nakita ko kung gaano kadami ng dugo buong katawan niya kanina. Ikaw ba yung aswang na gumagala dito sa sitio? Kaya palang sabi ni Tonton sa amin napunta yung aswang dahil ikaw pala yun. Pero hindi akong pumipinsala dito sa lugar niyo. Ibang aswang ang gumagawa nun para ibintang sa akin. Ano bang kalokohan ang sinasabi mo, ha? Natuntun na ako nila Alfonso at gagawin nilang lahat para makuha ako. Siya rin na nagpadukot sa anak ninyo. Kailangan ko ang tulong ninyo para mailigtas si Felisa. Paano kaming maniniwala sa sinasabi mo? Baka mamaya sinasabi mo lang yan para may gawin ka masama sa amin. Dahil totoo ang sinasabi ko. Ayoko mapahamak si Felisa dahil parang anak na rin ang turing ko sa kanya. Ayoko mawalan ulit ng taong may nahalaw tinuring na anak. Kaya hayaan ninyo akong tulungan kayo. Kapag nailigtas na natin si Felisa, saka ako lalayo at hindi na ako muli pang magpapakita. Sige, pumapayag ako. Basta ipangako mong maliligtas mo ang anak ko. Ano bang sinasabi mo? Paano kung hindi naman pala totoo ang mga sinasabi niya, ha? Wala na tayong ibang pagpipilian, Marites. Kailangan na lang natin magtiwala kay Teresa ngayon. Ito ang desisyon ko at huwag ka nang kumontra. Kaya sana, Teresa, huwag mo kaming bibiguin. Makakaasa kayo sa akin, Mang Tomas. Hindi ko po kayo bibiguin. Wala na akong nagawa sa desisyon ni Tomas noon. Dahil ang mahalaga sa akin ngayon ay ang mahanap at makuha ang anak ko. Sobrang natatakot rin ako para kay Felisa. Lalo na't sinabi ni Teresa na nasa kamay siya ng mga aswang. Pagka-uwi namin ng bahay, sakto namang nandun na si Basilio at Tonton. Napansin ko ang pagkunot ng noo ni Basilio nang makita niya si Teresa. Pero agad ding nag-ibang ekspresyon niya nang umiti ito ng malapad. Ate Teresa, akala ko hindi ka na babalik. Sigurado ako matutuwa si Felisa kapag nakita ka niya ulit. Maghapon pa namang malungkot yun. Nga pala, Nay, nasan nga pala si Felisa? Bakit wala siya dito? Saan din kayo galing ni tatay? Nawawala ang kapatid mo, Basilio. Paano nawawala? Dinukot siya. Kaya ako nandito upang tulungan kayong iligtas ng kapatid ninyo. Teka lang, nalilito ako. Totoo po ba yung sinasabi nila, Nay? Oo, anak. Kailangan nating makita ang kapatid mo. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Kaya sa lalong madaling panahon, dapat makita natin sila. Pero saan naman po natin siya makikita? Handa rin po akong tumulong at pwede po nating isama ang mga barangay tanod para makuha lang ang anak nyo. Hindi basta-basta ang kakalabanin nating aswang. Alam ko rin kung saan sila pupunta, kaya hindi kayo maliligaw. Aswang? Joker din pala tong bisita nyo, Aling Marites eh. Aswang ba naman daw pupuntahan natin? Totoo ang sinasabi niya. Aswang ang kumuha sa anak ko. Kaya dapat mas mapabilis ang pagsagip natin kay Felisa. Baka ano na ang gawin nila sa kanya. Paano nangyari yun? Anong kailangan nila kay Felisa? Dahil sa akin, sa tingin ko, nakikita nilang lagi kong kasama si Felisa. Kaya siguro kinuha nila siya para takutin ako. Hinahanap nila ang bagay na pwedeng maging kahinaan ko. Gaya ng nangyari sa anak ko. Pero pinili niya magpakamatay para iligtas ako. Isa ka rin bang aswang? Oo, pero hindi ko kayo sasaktan. Hindi ko kayang manakit ng tao. Ibig sabihin, tama ang mga sinasabi ng tao. Ikaw yung pumapatay ng mga hayop dito sa sitio? Hindi ako. Akong lumiligtas sa sitio. Kung wala ako dito, baka matagal nang may bangkay na pinaglalamayan dyan. Yung nakita kitang kaninang madaling araw, ibig bang sabihin nun, nakipaglaban ka sa aswang? Oo, Aling Marites. Naiintindihan ko kung bakit kayo galit sa akin. Akala ko'y magiging ligtas kami kung aalis na ako. Pero nakita ko sila kanina na minamanmanan na itong bahay ninyo. Nahuli nila si Felisa noon.
Saka lang ako maniniwala sa lahat ng sinabi mo kapag ligtas na si Felisa. Sa ngayon, pasensya na. Hindi ko pa kayang paniwalaan ka. Naiintindihan ko po. Hindi ko po ipinipilit na paniwalaan ninyo ako agad. Ang gusto ko lang, mailigtas si Felisa. Mas maganda kung sasama kayo para mas marami tayong magliligtas sa kanya. Kung ganun, kailangan na natin maganda. Kapag may ginawa silang mali sa anak ko, patawarin ako ng Diyos. Pero hindi nila magugustuhan ang gagawin ko sa kanila. Sasama rin ako, Tay. Hindi rin ako papayag na may mangyaring masama kay Felisa. Ikaw ba, Ton? Sasama ka ba? Teka lang pre, pwedeng mag-isip muna. Naiintindihan namin kung hindi ka sasama. Hindi rin naman kami namimilit, Tonton. Kung ayaw mo, ayos lang. Sasama rin ako sa inyo. Marites, delikado. Kami na lang. At sisiguraduhin namin may babalik dito si Felisa. Pero hindi ako mapapakali dito. Mas gugustuhin ko sumama para hanapin ang anak ko kaysa tumunganga lang dito. Nay, tama si Tatay. Ayoko rin po mapahamak kayo sa pupuntahan namin. Mas magandang nandito na lang po kayo para ligtas kayo. Wala ba kayong tiwala sa akin? Sa ayaw o gusto ninyo, sasama ako. Hindi ninyo ako mapipigilan. Hindi ko kayang umupo rito nang walang ginagawa. Sige, pumapayag na ako. Sa isang kondisyon. Hayaan mong laging nasa likuran mo si Teresa. Alam ko may alitan kayo pero sana, pagdating kay Felisa, magkasundo muna kayo. Sige, pumapayag ako. Aling Marites, malaki po ang utang na loob ko sa inyo kaya gagawin ko ang lahat para mailigtas ang anak ninyo. Asikasuhin na natin ang mga gagamitin natin. Kailangan ninyo ng panlaban sa aswang. Itak, asin at bawang. Buntot ng pagi at humihina kaming aswang kapag sinusunog ang goma o gumagawa ng malaking apoy. Sige, kami nang bahala sa mga sinasabi mo. Ikaw, Ton, sasama ka ba? Ano bang magagawa ko? Siyempre oo. Isasama ko rin yung ibang mga tanod. At yung sa sunog, kami na yung bahala doon. Magdadala kami ng maraming goma at gasolina para mas mapabilis natin makuha si Felisa. Kung gagawin natin yon, paano ka naman, Ate Teresa? Sigurado ko maapektuhan ka rin ng mga gagawing pagsunog nila, Tonton. Huwag niyo akong alalahanin. Ang mahalaga mailigtas natin si Felisa. Gawin ninyo ang plano. Handa ka bang magsakripisyo para sa anak namin? Tulad na sinabi ko, Aling Marites, hindi na mauulit ang nangyari sa anak ko kay Felisa. Mas tatatagan ko ang loob ko para mailigtas siya. Galit ako sa'yo, pero hindi ibig sabihin nun pumapayag ako sa gusto mo. Ililigtas namin si Felisa at walang dapat mamatay sa atin. Tama po si Nanay. Saka hindi rin papayag si Felisa na may mangyari sa inyong masama. Kaya kahit anong mangyari, gawin mong lahat para makaligtas ka. Huwag kang magalala. Hindi naman namin ipapalam sa mga tanod ang totoo mong pagkatao. Ligtas sa akin ang sekreto mo. Maraming salamat sa inyo. Kumilos na tayo! Wala na kaming inaksayang oras. Dinala namin ang lahat ng bagay na pwede naming magamit. Marami ring mga tanod at ibang tao ang naglakas loob na sumama sa amin. Sila Tonton, nagdala ng gasolina at maraming goma dahil sisindihan nila yon. Habang naglalakad kami, ilang beses akong napatingin kay Teresa. Alam kong maapektuhan rin siya ng usok ng goma at ng apoy. Kahit hindi naging maganda ang pag-uusap namin kanina, nag-aalala rin ako para sa kanya. Malayo rin ang nilakad namin bago makarating sa lugar na tinutukoy ni Teresa. Pinapwesto na ni Tonton ang mga kasamahan niyang tanod kung saan ilalagay ang mga sisindihang goma. Naging maingat ang bawat galaw namin noon upang hindi kami mapansin ng mga aswang. At nang handa na ang lahat, si Teresa ang unang pumasok sa kuta ng mga aswang. Susundan na ba natin siya, Tay? Hintayin muna natin ang senyas niya bago tayo sumugod. Pagpasok namin nila Basilio sa loob, umpisa mo ng pagsunog sa goma at siguraduhin yung magiging ligtas kayo dito. Gamitin niyo ang mga panlaban niyo. Huwag ka magalala, Mang Tomas. Kami yung bahala dito sa labas at kapag nagawa na namin lahat, susunod kami sa inyo para tulungan kayo. Sige.
Sasama ako sa inyo, Tomas. Hindi pwedeng hayaan ko lang kayo sa plano ninyo. Kung yan talagang gusto mo, pumapayag ako. Ililigtas natin ang anak natin, Marites. Hindi tayo uuwi na hindi natin siya kasama. Humanda sa akin ang aswang na yan. Maghanda na tayo at nagbigay na ng senyales si Teresa. Basilio, tara na. Opo, tay. Kayo na yung bahala dito. Ton! Sama-sama kaming tatlong pumasok sa kuta ng mga aswang. Nakaluhod sa lupa si Teresa, habang mahigpit na hawak ng mga aswang ang kamay niya. Lalapitan ko na sana siya, pero agad akong pinigilan ni Tatay Tomas. Napatingin ako sa paligid at biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ko si Felisa. Umiiyak siya at hindi makawala dahil nakatali ang mga kamay niya. Parang dinudurog ang puso ko sa bawat hikbi niya habang nakikita kong nahihirapan siya sa sitwasyon. Masama akong tumingin sa lalaking tumatawa habang nakatitig sa amin. Isang tawang malamig, nakakakilabot, at punong-puno ng pangungutya. Ano ito, Teresa? Mga alalay mo? Sa tingin mo ba, may laban sila sa akin, ha? Nagdala ka pa talaga ng mga asungot. Anong akala mo? Matatalo niyo ako? Hoy, huwag ka muna masyadong magyabang dyan. Baka mamaya, magmakaawa ka pa sa amin na huwag kang patayin. Ako? Magmamakaawa sa inyo? Seryoso ba itong sinasabi mo, ha? Bakit ko naman gagawin yun, Aber? Hindi ko gagawin ang sinasabi mo dahil wala sa ugali ako magmakawa. Baka nga mamaya, ikaw ang gumawa nun para nang iligtas tong anak mo. Huwag na huwag mong gagalawin ang anak ko dahil sisiguraduhin kong hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo kapag may masama kang binalak sa bunso kong anak. Ang dami mong sinasabi. Pero, ano pang tinutunga ngayon dyan? Patayin niyo ang mga yan. Basilio, humanda ka at susugurin nila tayo. Mahal, ilabas mo na yung asin na may dinikdik na bawang. Susugatan ko sila sa dibdib at saka mo sila hahagisan ng hawak mong asin. Oh, naiintindihan ko. Mabilis kaming kumilos. Sa tuwing may aswang na lumalapit, iniitak agad ni Mang Tomas. Ang ginagawa namin ay naghahagis ng bawang at asin sa katawan at mata nila. Si Basilio, sanay sa pakikipaglaban. Mabilis na papatumba ang mga aswang. Habang pinwersa ni Teresa na mapatalsik ang dalawang aswang na humahawak sa kanya, saka siya nagpalit anyo. Humaba ang pakpak niya. Lumaki ang mga kuko. Humaba at pumayat ang mga galamay. At sa bawat aswang na lumalapit, agad niya silang napapatumba. Sa dami ng aswang na napatay namin, inakala kong madali na naming makukuha si Felisa. Pero hindi pala, dahil agad na kinuha ni Alfonso ang anak ko. Sige, subukan niyo lumapit sa akin kung ayaw niyo mamatay ang batang to. Huwag mong idamay ang bata, Alfonso. Wala siyang kasalanan sa'yo. Manahimik ka, Teresa. Dati pa lang, rending-rendi na ako sa'yo. Nagbuwis-buhay na ang mga anak mo, pero ayaw mo pa rin umanib sa amin. Yung anak kong tinutukoy mo ay anak mo rin, Alfonso. Ang sama mo, mas pinili mo siyang patayin kaysa iligtas. Wala akong anak na Suhail. Kung sana, sinunod niya ang utos ko, di sana buhay pa siya ngayon. Pero hindi, mas pinili niya magpakamatay para lang iligtas ka. Dahil ayaw niyang gamitin kami sa kasamaan mo. Hindi siya Suhail. Ikaw ang puro masama. Akala mo ba mapapatawad kita sa ginawa mo? Hindi! Kaya humanda ka. Papatayin kita! Sige, tignan natin kung kaya mo ko. Binitawan ng lalaki ang anak namin. Nanlaki ang mga mata ko nang makita siyang nagbabalat kayo. Biglang naging isang malaking baboy damo na doble pa ang katawan sa sobrang laki. Mahahaba ang sungay
at sobrang pula ng mga mata. At ang bibig niya ay puno ng laway habang mahahaba rin ang mga kuko. Mabilis siyang umatake kay Teresa, kaya nagkaroon kami ng pagkakataong lumapit kay Felisa. Agad na kinalaga ni Tomas ang anak namin. Tutulungan na sana namin si Teresa, pero nagulat kami nang palibutan kami ng mas maraming aswang. Ubos na rin ang dala ko na asin at bawang, at tanging pag-asa na lang namin ang ginagawa nila Tonton. Marites, ikaw na munang bahala sa anak natin at kami ang haharap sa mga aswang na to. Mag-ingat kayo. Nasaan na ba si Tonton? Bakit hindi pa niya ginagawang sinasabi ko? Huwag na kayong mag-alala, Tay. Baka nagawa na ng paraan si Tonton. Sana nga umabot siya. Kumilos na tayo, Basilio. Kailangan natin maprotekta ng kapatid at nanay mo. Opo, Tay. Nay, umuwi na po tayo. Natatakot na po ako dito. Huwag ka mag-alala. Uuwi na rin tayo. Kaunting pasensya na lang. Si Nanay Teresa po. Ang dami niya pong sugat. Kailangan po natin siyang tulungan, Nay. Sige, akong bahala. Tutulungan ko si Teresa. Pansin ko, hirap na si Teresa sa pakikipaglaban sa aswang nakaharap niya. Kumuha ako ng malaking kahoy at hinampas ko. Pero nagulat ako dahil wala ring epekto. Dahan-dahang napatingin ang aswang sa amin at susugod na sana. Pero hinablot siya agad ni Teresa at hinagis palayo. Napatakip ako sa bibig dahil nagsisimulang kumalat ang usok mula sa sinisindihang goma. Naghahalo ang amoy ng goma at gasolina na dinala ni na Tonton. Dahil sa usok, mas madali naming napapatumba mga aswang. Si Basilio at si Tomas ay mabilis na kumilos. Nilapitan ni Teresa ang aswang at inatake siya. Pero nasipa at tumalsik palayo si Teresa. Hinang-hina na ang aswang na yun at lalapit na sa amin. Nang biglang sumaksak si Tomas sa puso nito. Ito ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Nay, patay na po yung mga aswang. Ligtas na po tayo. Oo nga anak, salamat sa Diyos. Nay! Tay! Si Ate Teresa po! Ate Teresa, gumising ka, ate! Nanay Teresa, hindi ka po pwedeng mamatay. Mamamasyal pa po tayo, hindi ba? Huwag niyo po kami iwan. Hindi ko na kaya. Pero masaya na ako dahil sa wakas. Malamig na ako. At makakasama ko na ulit ang anak ko. Hindi, kailangan mo pa mabuhay. Patawarin mo ako sa mga nasabi ko. Masaya na akong nakasama kayo. Hindi niyo na ako kailangang alalahanin pa. Hanggang dito na lang siguro talaga ang buhay ko. Salamat. Dahil kahit sa saglit na panahon, pinaramdam niyo sa akin ang maging masaya. Hindi ko kayo kakalimutan. Nanay! Nanay Teresa! Teresa! Lumaban ka! Teresa!